Ama na nagpangako sa katulad kong ordinaryong tao na pwede pa akong maging milyonaryo. Guys, MLM lang. Kayo, kalimutan niyo yung pinag-usapan natin dito mula kanina. Sino bang nagpangako sa'yo? Di ba sir, sa Metrobank ko kayo? Ay, hindi na po. Hindi, dati, di ba? Di ba? Sir, ilan taon kayo sa Metrobank? 13 years. 3630. Ha? 30 years! Ay. Di ba tayo, tama ako? Ang lalaking kumpanya ng pinasukan namin. Pero never pinangako sa akin na pag nag-retire ka, kalahati ng yaman ko sa'yo. Wala. Kaya naman sa totoo lang, nandito na rin lang tayo. At negosyo mo tong MLM, dapat diinan mo na ng todo. Saka na muna yung kasi, saka na muna yung kuwan, saka na muna yung reklamo. Huwag kang maging maangal. Rejection, mananawa din yan. Aayaw yan. Subukan mo kulit-kulit yung isa. Isa lang ha. Ano, sama ka na? Okay. Sama ka na? Ay, sama ka na? Araw-arawin mo. Pagsasaraduhan ka ng bahay. Pare, nandito na ako pare. Isa lang yun. Maniwala ka sa kulit, sasali. Marami akong kilalang ganun. Ba't ka sumali? Sa kulit eh. Sumali ako. Tapos kumita ng malaki. Masama bang kulitin kitang yayaman ka? Kung alam mo namang yayaman ka sa gagawin niya, sasama ka? Sama ka. Kaibigan, ganun ho ako. Lahat ng kliyente ko sa Smart. Di ba? Pag nilalapitan ko, sabi sa akin, may supplier na kami, ganito-ganto. Sabi ko, di, try mo lang sa akin. Basta try mo lang. Hindi, may mga supplier na nga kami. Sige, balik na lang bukas. Pagbalik ko kinabukasan, hello, ikaw na naman. Oo, ako ulit. Alam mo, araw-araw ginawa ko, kumuha sa akin. Oh, bakit po? Sa kakulitan ko. Tama. Hindi naman nakakamatay yun. Nakakamatay ba? Di ba? Sa awa niya kukuha. Tama? Yun ang malupit. Pag nakuha mo yun, ganun din kakulit yun. Bakit nakita niya eh? Hindi yung upline ko, kinulit lang eh. Ako rin nga. Nakuha mo? Kaya mga downline ko, ganun din. Kaibigan, hindi mo pwede, hindi mo makita. Nakaalat na yung alas mo. Hahanapin mo na lang. Di ba? Sa isang baraha, isang deck of cards, di ba? 52 cards, tama? Yes. Ilang alas meron dyan? Apat. Maraming tao kasi, naiinggit. Sabi niya, buti ka pa, nakuha mo na agad yung alas mo. Ako, hindi pa. Maraming tao pag bumunot ng alas, minsan nasa bungad. Di ba? Minsan nasa gitna. Minsan nasa 3/4. Minsan paubos na, wala pa yung alas. Tama? Guys, paano kung pang 48 na? Tumigil ka pa. Ilan ba ang alas? Apat. Pang 48, tumigil ka. Di ba? Kabahan ka, nung pagbunot mo ng 49, dos pa din. Daya. Sabihin niya, dinaya ka na. Tama? Guys, isipin nyo gano'n tayo kamahal ng Diyos. Kung yung ibon nga never nyong nakitang bumagsak sa harapan nyo na nangingisay. Tip, tip, gutom ako. Ibon yun. Tama? Meron ba kayo nakitang, pusa? Naahandusay? Namatay sa gutom. Meron? Wala. Pusa, hayop yan. Kasi ikaw tao. Nakaw mo? Kaya ka binigyan ng pag-iisip para planuhin mo ang buhay mo. Yes. Nakaw mo? Kaya mga kaibigan, simula sa araw na to, di ba? Sagutin niyo lang ho itong tanong. Bakit ka magpapagod dito? Bakit? Pag ito ho, hindi ho malinaw, kahit ilang buwan ka rito magpabalik-balik, walang mangyayari sa'yo. Tingnan niyo po yung asawa niyo, lalo sa mga nanay, yung mga anak niyo. Kasi yung mga nanay ho, mas ano yan eh, mas hindi niya kayang tiisin yung anak niya. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Yung tatay, mas matitiis pa niya yung anak niya eh. Pero yung mga nanay ho, hindi talaga. Kasi isusubo na lang nga niya, itatabi pa niya yan para sa anak niya.
Doon sa mga nanay, tingnan mo yung anak mo. Yan ba yung pangako mo sa kanya? Yan ba yung gusto mo sa anak mo? Gusto mo ba yung anak mo pag may gusto hindi mo maibigay? Masayang masaya ka ba? Na yung anak mo di makapag-aral na maayos dahil sa'yo? Di ba? Kung hindi ka masaya sa nangyayari sa'yo, yan ang dapat na paghugutan mo ng lakas ng loob. Kung bakit ka dapat magpuyat araw-araw para sa ganitong klaseng negosyo. Kasi pag kinita mo na yung 2.7 million, wag na 2.7, baka nalulula ka. 10% na lang yan, which is reality yan. 270,000 isang buwan. Anong pwedeng magawa ng 70,000 sa pamilya? Sa anak mo, sa asawa mo, anong pwedeng maibigay na sa'yo niya? Nako niyo po. Kaya ako, sa totoo lang, nung namumblema yung mami ko, yan pong pinaghuhutan ko ng lakas. Kaya kahit nare-reject ako, na kahit tinatawanan ako, na kahit lahat ng tropa ko hindi sumali, ang sabi ko, okay lang. Bakit? Mas mahalaga yung pamilya ko kaysa sa sinasabi ng ibang tao. Aanin ko yung kaibigan ko na ayaw naman akong tulungan. Mas gugustuhin ko pa yung ibang tao na gusto pala rin akong tulungan at gusto niya rin tulungan yung sarili niya. Nako niyo po. Kaya kaibigan, sa totoo lang, medyo maikli lang talaga yung panahon namin ng mami ko. Kasi alam mo, makamami ho talaga ako. Kasi nung bata ho ako, talagang alam mo yun, kahit nahigipit kami, minsan nga nagsiselo si mga kapatid ko kasi kahit gipit siya, pag may gusto ko na, pagbibigyan niya ako. Diba? Kaya ako, utang na loob ko sa kanya kung ano meron ho ako ngayon. Kaya sabi ko, lahat gagawin ko para sa pamilya ko. Yung mga kapatid ko ngayon, mga mas bata sa akin yun. Lahat ko ngayon may negosyo. Dahil sa akin. Diba? Yung iba kasama ko sa business ng GPRS. Wala silang kaproblema. Anytime na gusto nilang magnegosyo, meron akong perang ibibigay sa kanila. Para lang mabigyan ko sila ng pagkakataon na magnegosyo. Kasi po nagsakripisyo na ho. Kaya simula ho ngayon yung buong angkang ko, mula sa amin pababa. Lahat ho yun mabibilang sa mga mayayamang tao. Yes. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, at lagi yung sinasabi sa mga leaders ko, hindi ho ako masaya na kami-kami lang. Gusto ko ho, itong GPRS, itong UPS ho, marami ho kaming makreate na multi-millionaire. Nako niyo po. Sabi ko nga kanina kay attorney, maiangat ko lang na isang level yung tao at ma-realize nila paano nabuhayin yung sarili nila at paano payamanin, masaya na ako doon. Kasi ginawa ko na ho to dati. Ginawa ko ho dati nung nagpo-forever kami, talagang ang hirap-hirap ko kasi ng forever. Hindi ko napayaman halos lahat ng downline ko doon. Ang lagi ko sinasabi sa kanila, every time may training ako, attend kayo ng attend sa akin. Kung anong karakas meron ako, anong galing meron ako, anong talent meron ako, huwag na kayong lumayo. Kopyahin nyo lang, kahit kalahati. Panggigilan yung kopyahin. Paano ako bumitaw, paano ako mag-talk, diba? Paano ako dumiskarte. Kahit kalahati lang. Maniwala ka sa akin. Pag nakopya mo, kahit kalahati ng talent ko, kasi pwede mo talagang kopyahin yan. Maniwala ka sa akin, yaman ka. Marami akong downline sa Ortigas. Yung iba ho top earner. Mga binread ko ho yung dati. Na hindi kami kumita ng ganong kalaki sa forever. Kasi syempre, hirap talaga dun eh. Pero ngayon ho, trainer, speaker, di ba? May mga negosyo na. Kasi